Good morning, good afternoon, and good evening kung nasaan ka man sa mundo. Welcome to Sinigang Society. Behind every visa application, there's a Filipino or Filipino family trying to survive, sacrifice, and start over. Mga kasinigang, para sa ating episode 5, we will be talking about family and visa struggles alongside stability dito sa New Zealand. We are lucky enough to have in our studio one of the proudest Filipina immigration lawyer. We have attorney Hannah Alcantara. Hello po mga kasinigang, kamusta po kayong lahat? Hello Hannah, kamusta? Thank you so much sa pagpapaunlak. Wow, Tagalog na Tagalog. Na maimbitahan ka namin dito sa Sinigang Studio. Kamusta? Okay naman. No, thank you. Thank you sa pag-invite. It's a privilege for me na ma-invite actually. So thank you din. And then, syempre, napaproud kami na merong mga, kagaya mo, immigration lawyer na successful dito sa New Zealand. Kasi ever since, yan naman talaga yung gusto namin, maka-inspire. And actually, nung nakita ko na, wow, Filipina, immigration lawyer, parang inspiring. Marami kaming matututunan dito. Sana. Oh, Actually, yan, oh, yan. Before anything else, kilalanin muna natin si Hannah before ka mag-move sa New Zealand. Sa taga saan ka sa Pilipinas, Hannah? Born and raised ako from Batangas. Batanggenya. Oh, Batanggenya talaga. So doon na talaga Doon na. bago pumunta sa New Zealand. Anong taon or ilang taon ka bago ka nag-move ng New Zealand? Yung sa akin, 14 years old, kami nagsimulang mag-back and forth. Pero yung formal na, na wala nang balikan, 16 years old. Ala, parang Wala kang nakakalungkot yung walang nakabalik na ako. balikan. Hindi, oo. nakabalik naman. Pero yung talagang permanent relocation, mga 16 years old. 16. Medyo interesting yung 16 years old kasi by that time, 16 ako, wait lang. By that time, meron ka ng set of friends. Like parang feeling mo, seryoso na yung buhay mo sa Philippines. Kasi iba lang mga teenager, medyo iba yung takbo ng isip natin. No? Yun nga, oo. Meron na akong mga circle of friends. Kasi yun yung parang katatapos ko lang ng high school. Tapos dun yung tatanungin mo, saan ka magka-college? So dun mo talaga makikilala anong course mo, yun na diba? Oo. yun na yung tight group mo talaga sa buhay pag kung nasa Philippines ka. Nag-university ako sa Philippines. Nag-first year college ako. Anong course? Law? Or, Hindi. Accounting. Kasi ang una kong option talaga is sabi ko gusto ko mag-chef. Pero ang layo. Ang layo. Pero sabi nung papa ko, sobrang mahal ng chef sa Philippines. Di ba mahal? mahal. Million. Sabi sa akin, mag-accounting ka na lang. So, pumasok na ako na Kasi accounting. magaling ka sa math. Hindi din. Pero sabi niya, kaysa nakatigil ka, pasok ka na lang na accounting. So, pumasok naman ako. Naka first year ka, but then, nag-decide yung father mo na it's your turn Yes. na oo. magpunta na ng New Zealand. It's my turn. Kasi madami kaming magkakapatid. Ilan kayo? So, anim kami magkakapatid. So, isa-isa kaming dinadala. So, ang unang nadala is yung dalawa kong bunsong kapatid. Tapos nung turn ko na, yun na, nasa gitna ako ng college. So, sabi ko kay Papa, feeling ko dapat tapusin ko Matapos. muna tong first year college ko. Pero parang mali. Kasi mas naging kaklose ko yung mga kabarkada ko nung college. So, parang mas mahirap umalis. So, nung dinala na ako ni Father dito, medyo alam mo na, sad kasi maa-uproot yung kaligayahan or kasiyahan ko. Kasi by that time, kapag titimbangin mo, mas madalas yung time na kasama natin yung mga kaibigan natin over family. Di ba? Oo. Kasi actually, kita mga kaibigan ako natutong sumakay ng jeep, mag-intay sa Jollibee o manood ng sine sa SM. Tama. Mga ganun. Mas nakakasama ko sa mga ganun activities. Yung mga kaibigan ko doon sa Philippines. So, kamusta yung first few days, months mo dito sa New Zealand? Kasi anong year yan, Hannah? Ano bang year? 2012. 2012. Hindi ko alam kung gaano... Kung tama yung maths ko kasi hindi ako galing sa maths. Hindi ko alam kung gaano katahimik ang New Zealand noon. Pero ano yung common question namin? Ano yung culture shock mo nung pagdating mo dito sa New Zealand? Super tahimik. Nung 2012, nung pagdating ko, super lamig. Kasi nung dumating ko mga June, so parang magsa-start yung winter. Ano yung dala kong mga damit? Wala naman ako mga jacket nun. So super lamig talaga. Tapos pumunta kami sa, Save Mart kasi mura dun yung mga jacket or mga coat para, tapos ang dami din namin kasi magkakapatid.
So, super lamig, super tahimik, Hindi kasi, kakalungkot. lalo na 'di ba nasanay ka na parang like sa province, sa Bulacan or Pampanga, Batangas, sanay ka na parang kaibigan mo yung kapitbahay or Oo. yung parang classmates mo nasa isang lugar lang din kayo Mm. or parang isang city kayo and at Oo. the same time anim kayo magkakapatid. So sanay ka na medyo may gulo Oo. Like, tapos biglang tahimik Like na. from 6 a.m. sa Philippines to like kahit 11 p.m. meron pang halimbawa nagbibidyoke, like maingay, masaya. Tapos nung pagpunta namin sa New Zealand, sobrang tahimik. Tapos nung 2012, pagdating ng 5 p.m. sara na lahat. So, 5 p.m. even oh, pack pati and yung save. mall. May pack and save na ba nun? May pack and save ba? Meron. Meron na. Pero maaga, 5 a.m.? 5 p.m. Ah, sorry. Ito Aga ulit, 5 p.m.? 5 Paano p.m. yung mga nag-o-office hours nun? As ano na din, ano na sila, parang 5 p.m., 6 p.m. sara na lahat. Sarado So, na, nasa oo. bahay na kami ng 6 p.m. Wow. So, ang tahimik, ang lamig. Tapos, alam mo yung naririnig mo yung parang puso mo. Oo. Tas Nung oo. unang mga araw ko dito, naririnig ko yung hininga ko. 'Di ba, Narinig ko yung paghinga ko, narinig ko oo. yung tiyan ko. Parang yun lang yung music na Oo, naririnig ko. tapos paghinga mo, ang lamig. Mm. Sobrang parang culture shock. Major Oo. differences talaga yung makikita mo sa first few days. After that, bumalik ka ba? Tinuloy mo ba? Nag-college ka ba? Or what happened in terms of your education? So, actually, nung pagdating ko, June siya. Tapos, ay pinasok ako ng mga magulang ko sa high school. Kasi para hindi ako nasa bahay. Because I was under dependent child student visa. Mhm. So, pumasok uli ako na high school around October. And yung school year ng high school, nagtatapos siya ng November. Nakagraduate ako, nakakuha ako ng diploma. Oh, for in a month, nakagraduate ka. Oo. Galing. Parang review, ano lang siya. So, no question kung bakit ka isang lawyer. Oo, pero hindi ako nag-maths. Pero nung umulit uli ako, kasi kailangan ko ulitin para makuha ko yung parang university entrance para sa university. Inulit ko uli yung buong high school. Nung the next years, tatlong beses ako gumraduate ng high school. dalawang visa tuloy. Dalawang diploma dito sa New Zealand. Tapos yung may diploma ka pa nga Sa pala sa Philippines. Philippines. So 3, very overqualified sa Oo high nga, school. grabe. Tapos after nun, diretso college, alam mo na ba sa sarili mo na maglolo ka? Ay, maglolo ka. Sorry, na maglolo. Na papasok ka sa College of Law. Hindi naman. Kasi nung pagka-graduate ko ng high school, medyo bata pa ako. So, naka-dependent child student visa pa ako dun sa Okay. magulang ko. Tapos, nung naging resident kami, may stand down na 2 years noon bago ako ma-qualify for student loan. So, pagkatapos ko na high school, nag-take ako ng gap year para magtrabaho muna. Tapos, kung magiging qualified na ako for student loan, tsaka ako mag-aaral. Pero at that moment in time, wala pa akong idea kung anong gusto ko sa university. Anong mga job yung pinasok mo bago ka mag-college? Actually, yung very first job ko is as a tea assistant sa rest home. Tapos, nung nakita na, medyo magaling talaga. Ginalingan. Medyo overachiever to. So, inimove ako as a caregiver. Nice. Oo. So, yung school ko nun is from around 8 a.m. to 3 p.m. Tapos, pupunta ako sa rest home ng 4:30 to 9:30 p.m. Tapos, uwi ako. Tapos, yun na yung naging process ko. Nung huling year ko ng high school. Tapos, nag-continue siya during my gap year. Tapos, nung nagke-caregiver ako ng hapon, sabi ko parang para mas madali is kuha ako ng panibagong job. So, ang nangyari, nag-apply ako as a tour guide. Pero ang tawag sa akin is ranger. Forest ranger. Saan to? Rotorua. Rotorua, to. dun sa Redwoods Tree Walk. Tapos, sa umaga, 8 a.m. to 3 p.m., nasa Redwoods ako. Tapos 4:30 to 9:30 p.m. natumbling ako sa restaurant. So, dalawang tumbling siya a day. Grabe no, juggling both like school and work at the same time. Hindi ba masyadong exhausting? I mean, kasi ilang taon ka lang nun? Actually, ilang taon ba ako nun? 17. 17. Oo, 17. Pero magkakalapit kami na age ng mga kapatid ko. So, naging magkakatrabaho din naman kami. Nice. So kami magkasama sa bahay, magkasama din kami sa trabaho. Kasi dadating lang namin dito, wala pa kaming sense of community noon. At nung around 2012, medyo konti pa yung mga Pilipino din sa Rotorua. Walang masyadong Filipino friends by Hindi that ako. time. By that time, meron ka bang na-realize na you're already gaining something? Kasi for me, kung
babalikan, alam ko yung feeling na parang, oh, you've lost your community sa Philippines, na wala yung mga kaibigan mo. During this time, ano sa tingin mo yung nag-gain ni Hannah? Nung first year ko, nung paglipat sa New Zealand, feeling ko talaga sad lang ako. Like, hindi ko alam kung paano magsisimula, paano ba magsabi ng hello, hindi ko naman alam. Kasi iba din yung English natin sa Oo. Philippines. At nung pagdating ko dito, na culture shock ako, wala akong maintindihan. Naisip ko na parang kawawa naman ako. Hindi totoo, no? Oo, Like, parang, nakakasad. kawawa naman ako. Pero at the same time, nung pagkatapos, nung naka-adapt na ako after the first few years, naramdaman ko na parang hinahanap ko din pala yung sense of peace. Mhm. Yung calm, parang mabagal yung buhay. Oo. So hindi ko alam na kailangan ko yun until nakarating ako dito. Oo. Kasi back in the Philippines, di ba maingay, sobrang dami mong iniisip, sunod-sunod. Wala kang time mag-isip kung ano talaga yung kailangan Pahinga mo lang mo. yung tulog mo lang Oo. talaga, no? So dito sabi pala, kailangan mo ng pahinga. Oo, tama. Pahinga is the key. Yun yung nag-gain ko. Nag-gain mo, magpahinga. Saka mas tahimik. Parang feeling mo Oo. mas peaceful yung life. No? Oo. Parang work-life balance. Work-life Kumbaga, balance, oo. tama. And then, after no, nung pwede ka nang mag-student loan, pumasok ka na ng law, alam mo na maglo-law ka. O paano yung decision making mo during that time? Nung nasa tour guiding na ako, kasi ginawa ko siyang full-time. Umalis na ako sa rest home by Okay. that time. Tapos, nung nagtutour guiding ako, nag-enroll ako sa med school. Pero merong na-accident dun sa pinagtatrabahuan ko at may nakita akong Dugo. sabi ko, ay, hindi ko na ako pwede Okay, cancel that. Sabi ko, cancel tong future na to. Tapos yung kapatid ko, maglo-law school din siya. Tapos nung nagtatrabaho din ako sa rest home, ang dami dong mga caregiver at mga nurses. Yung mga caregiver, mga nurse sila sa Philippines. Mhm. And ang laging topic ng chikahan ay visa. Tama. Sabi ko, parang ang hirap. Oo. Hindi ko pa nare-realize kung gaano kahirap kasi ako dependent siya Oo, student tama, visa. oo. So sabi ko, mag-ano kaya ako, mag-law para maging boses ng mga hindi nila kayang i-express yung gusto nilang sabihin. Galing. Yun. Maganda. Kasi yung sa rest home, Mm. kasi ba parang village siya, like parang one village. Ang daming Filipino doon. All walks of life from the Philippines. Tapos doon mo talaga maririnig yung kwento nila sa Pilipinas, kung ano yung visa nila papunta dito. Magugulat ka yung iba, doktor pala sa Pilipinas, pero andito sila Oo. working as caregiver. Yun nga. Madami sa kanila mga dentist, doctor, nurse, tas iniwan nila yung buhay na yun sa Philippines. Tas pagdating nila dito sa New Zealand, nagsimula uli sila as caregiver. Tapos sobrang daming ang mga Filipino. Mayroon din mga other ethnicities, pero sobrang daming Filipino nung ngayon sa rest home. Can you explain to us, Attorney Hannah? Eto na, Okay, papasok attorney. na tayo sa Yeah. Attorney Hannah. Ano ba yung role ng isang immigration lawyer? Yung pinakamalaking role talaga is as a lawyer is magiging boses ka nung mga hindi sila masyadong knowledgeable sa law. So magiging conduit ka or connector to government agencies o dun sa other part. So in terms of immigration law, mag-a-assist kami ng visa application. Yung applicant, wala naman siya masyadong idea kung paano i-interpret yung instruction or immigration law. Tapos yung mga immigration officer, alam nila yung law. So kailangan mo i-connect yung dalawa. Yung kailangan mo ipaintindi sa applicant nang maiintindihan nila yung law, habang sasabihin mo din sa Immigration New Zealand na meet Ito. nitong applicant tong instruction. Parang tinatranslate mo yung New Zealand law. Kasi di ba iba din yung wording nila Oo. into a layman's term na mas maiintindihan ng Ordinary people. Oo, na walang legal background. So yun yung gagawin mo dun sa communication to the applicant, and sa Immigration New Zealand naman, gagawin mo din siyang language na maiintindihan ng Immigration New Zealand. Anong isang visa myth na mai-share mo sa amin? Like common na na-encounter mo? So yung pinaka-popular sa ating mga Filipino, yung nag-visitor visa sila sa New Zealand. Tapos ang nila determination is sure sila na makakahanap sila ng work sa New Zealand. Pero at the end of the visitor visa, wala silang mahanap, so uuwi sila sa Philippines. So yung myth ay yung visitor visa, hindi siya 100% success rate na maiko-convert mo siya lagi sa work visa. As an immigration lawyer, red flag ba sa inyo or sa immigration na kapag alam mo naka-visitor visa yung isang tao tapos or nahuli or
nalaman nyo na nag-a-apply ng work, is that a red flag or... Hindi naman siya red flag kasi visitor visa, ang bawal sa'yo, bawal kang mag-work. Pero kung magvi-visit ka at nagkataon naman na May work. may work na interested sa'yo, pwede kang mag-apply. Kasi hindi naman yun employment. So yung visitor visa, to visit ka lang. Pero hindi naman the entire duration of your visitor visa, kailangan mo mag-visit. Tama. May ibang plano ka siguro pag Wednesday. Tama. Basta hindi yung plano ay working. Tama. Kasi di ba yung iba na naka-visitor visa, they need to be transparent naman sa employer na I'm on a visitor visa. So kung makakapag-sponsor ka ng working visa, sure, I'll take the rest, di ba? Yeah. Kung may mga nanonood sa atin na nasa Philippines, ano yung easiest pathway para makapunta dito sa New Zealand na may sasuggest mo as an immigration lawyer? At the moment, because for a work visa, kailangan mo ng accredited employer. At para magkaroon ka ng accredited employer, yung employer kailangan mag-accreditation and job check. So, kung based ka sa Philippines, ang pinakamadaling entry at the moment is student visa. Okay. Kasi yung New Zealand, pinopromote nila yung student visa at the moment and they're welcoming international students, and actually sa August they will make it easier for people na may mga master's degree para mag-gain yung residence nila. Pero yung main instructions nung new residence pathway, ilalabas pa siya around July or August. Nice. So kapag may master degree sila sa Philippines or New Zealand? So either way. Either way. So they will gain 6 points. Yeah, sa August. Oh, by this August Oo, 2026. yeah. So currently, pag may masters ka in the Philippines or masters in New Zealand, 5 points yun. Kasi 6 points to apply for residence. So currently 5 points yung masters. Tapos kailangan mo mag-work ng 1 year on a skilled position, tapos meeting the wage requirement para mag-gain mo yung 6 points. Pag yung masters mo is sa Philippines, kailangan mo siyang ipa-assess sa NZQA. Pero sa August, itataas nila yung points nung masters in New Zealand actually. Magiging 6 points Six na. points. So parang straight to residency, tama? Something like Something that. parang Yeah. kung by pointing system. Oo. May mga migrant ba or mga may hawak na working visa na they tolerate things na they shouldn't dahil they are worried about their visa status? Naka-encounter ka na ba ng mga kababayan na ganun? Sadly, yes. Oo. Madami actually mga kababayan natin na on the way sila sa residence. So, tinotolerate nila yung madami exploitation. Halimbawa is a carpenter, tas sasabihin ng boss niya na itataas kong sahod mo sa $35 an hour para ma-meet mo yung residence. Pero ang ilalagay ko sa employment agreement mo is 30 hours ka lang. Tapos pag-workin nila yung migrant ng 60 hours per week. Wow. Yeah. Tapos ito-tolerate nila yon ng madaming panahon para mag-gain nila yung residence work experience. Tapos in the end, hindi pa sila eligible for residence. Kasi makikita ng immigration na something is wrong by salary or something is wrong dun sa agreement kaya hindi sila magiging eligible. Yeah, Tama? something's wrong sa salary o kaya hindi sila qualified for that role. In the end, nakakalungkot lang na madami ding mga na-exploit din. Tama. Do you think residency becomes tied to self-worth sa ating mga Filipino, especially sa mga dito sa New Zealand na naka-working visa? In a sense, yes. Hindi naman sa lahat. Pero mostly, Yeah. yung mga nag-asam na makapunta sa New Zealand, tumira dito permanently, yung first few years of life nila, talagang nakatied siya sa residence. So, gagawin mo lahat para makakuha muna ng residence. Kaya usually yung mga established na sa Philippines in their own profession, balik sila sa New Zealand, tapos kunin nila kahit anong work na pwede nilang gawin para makakuha ng residence. And after residence, yun na yung parang mas relax na yung buhay. Pwede na nilang gawin kahit ano. Kasi parang you can have or you can try different job Yeah. na hindi mo filled kapag residente ka if you feel like you're qualified naman and you Yeah. have the right energy characteristic to be in that role. Bakit may mga visa application na nare-reject? Ano yung most common na nami-miss ng mga Filipinos? Kalimitan is meron silang mga hindi na-declare sa unang application, tas ide-declare nila dito sa current application. So parang false and misleading information siya. So pwedeng ma-decline o kaya naman hindi talaga nila nami-meet yung requirements ng qualification
qualification or yung work experience. Kaya nade-decline usually. Anong job yung malaki ang chance na makakuha ng working visa or residency ngayong 2026 sa New Zealand? Yung nasa green list. So, merong residence pathway. Ang pangalan niya is green list. Meaning yun yung parang pinaka-kailangan ng New Zealand na mga roles. So, sa green list may two kinds. Tier 1 at Tier 2. Yung Tier 1, kasi number 1, straight to residence siya. So pag yung role mo is nandun sa listahan ng Green List Tier 1, pwede ka mag-apply based on an offer or current employment. Pero kailangan mo ding ma-meet yung Green List requirements for that role. And you can apply straight to residency. Ito Yes, yung yes. Tier 1. Tier 1. So, halimbawa ng Tier 1 is registered nurse. So, halimbawa may offer ka ng nurse position sa isang hospital, tas na-meet yung green list requirements, meron kang registration, tapos na-meet mo din yung wage requirement, pwede kang mag-apply ng residence. Kahit nandito ka sa New Zealand o kahit Even outside. even outside. Nice. Yun yung straight to residence. So, yung Tier 2 naman, yun yung work to residence. So, kailangan mo munang mag-work ng 2 years, tapos tsaka ka makapag-apply na residence. Pero during that duration, dapat nami-meet mo yung wage requirement at tsaka yung green list requirements for that role din. Halimbawa is yung crane operator, kailangan mo magtrabaho as a crane operator for 2 years, meeting the median wage at tsaka yung mga certification. Tapos after 2 years, pwede ka na mag-apply. So yun yung difference nila. Pero still, good to go para sa residency. Tier 1 and Tier 2. Kasi residence pathway siya. So kung may mga maghahanap ng trabaho, I encourage them to look dun sa listahan nung green list. Kasi lahat naman ng napunta siguro sa New Zealand, their goal is to settle in New Zealand permanently. Tama. So given na residente na, nakuha na yung citizenship, ano yung mga advice or ano yung mga magagandang attitude na dapat binabaon nating mga Filipina dito sa New Zealand? Siguro dapat binabaon natin is yung go grab mentality nating mga Pilipino dito papunta sa New Zealand. Yung mga Filipino, dahil kailangan natin mabuhay sa Philippines, we are business thinkers. So magbebenta tayo ng mais sa bus o kaya ng tsinelas o kahit anong business, creative tayo. Tapos, meron pa tayong resilience. So, yun yung dapat nating dalhin sa New Zealand na pag may problema, huwag agad tayong susuko. Yun yung parang idea na dapat natin dalhin dito sa New Zealand. Kasi New Zealand, they are very supportive, lalo na kung business-minded ka or kung may business idea ka na makakapagpa-boost sa economy ng New Zealand, gustong-gusto nila yan. Yeah. So siguro as a Filipino, be curious. Kung may opportunity, grab lang ng grab. If you want to start a business, would you suggest them na go grab and... Go grab. Yeah, go grab. Go grab that opportunity. Yeah, kasi at the moment, tayo yung top 3 na largest migrant population sa New Zealand. So, there's a market for the Filipino market in New Zealand. Tapos may business thinkers pa tayo and nakakapagod na ang tingin sa atin ng mga kasi dito ng mga ibang bansa is we are only trade workers. Filipinos are business thinkers. Yeah. Gusto ko yung sinabi mo na we are business thinker kasi totoo yun, like wala tayong kakainin bukas pero may maiisip ka na magtitinda ako ng mais. Kahit nasa loob lang ng bus, kailangan mong kumayod. So, that is business. Kasi kailangan mong kumuha ng, kumita ng money. So, business thinkers sila kasi that's what makes them a good worker. Kasi they think of the business. Pero, yun nga, go grab. Go grab. And lakas ng loob. Medyo kulang siguro ng lakas ng loob in terms of pagpasok ng mga bagong business or bagong opportunity. In terms of citizenship, do you think it's a strong tool para hindi ka na ma-deport? O meron ka bang na-experience na citizen na o resident na pero na-deport pa din sa Philippines? Hindi pa ako nakaka-experience nung example. Pero yung residents kasi, Immigration New Zealand yung nag-handle nun. Tapos yung citizenship, DIA. So, yung sa residents, we currently, within the first 5 years na may residence ka, dapat wala kang conviction. Tapos, under ka pa rin ng sometimes magra-random investigation yung Immigration New Zealand. Kung may nakita silang maybe pinrovide ka na false and misleading information in your very first visa applications, halimbawa, hindi mo na-declare yung isa mong visa refusal, pwede ka nga pa rin ma-issuehan ng deportation liability notice. Kahit hawak mo na yung residency? Residence visa. Wow. Within the first 5 years na hawak mo yung residence visa. Pero kung citizen ka na, hindi ka na mahahabol nun. Pero currently, under assessment yung kung iibahin nila yung first 5 years to first 10 years. Before ka makapag-apply ng citizenship, tama?
Kung may conviction ka in the Oh, first yeah. 10 years. So Okay. usually drunk driving o kaya kung meron nga silang makita dun sa very first applications Wow. mo. Tapos naka-resident visa ka pa ng 7 years. Mhm. Pwede ka ma-issuehan ng deportation leave. Kaya kung eligible ka na for citizenship, Apply na. mag-apply ka. Apply. Go. Go grab that opportunity na maging citizen. Pwede ka bang mag-share ano yung mga possible or ina-expect natin na changes sa citizenship application ngayong 2026 or sa upcoming year sa New Zealand? Yun nga, nakita mo na Oh, din sa may news pa-exam. na may pa-exam na. So, expected yun is at the end of 2027, Mm. I think. Pero hindi pa siya final. So, abang lang tayo. Pero kung eligible ka na nga for citizenship, Go apply. mag-apply na. Yeah. In terms of citizenship versus permanent residency, kasi di ba citizenship is a major decision. Maraming mga Filipino na nagstay sa permanent residency. Ano yung, as an immigration lawyer, anong klaseng o anong stability ang meron sila? So, actually, yung residence at saka yung citizenship, almost pares naman kayo ng benefits under the public health or yung free education. Pero kung meron kang citizenship sa New Zealand, magkakaroon ka ng New Zealand passport. And kung meron kang New Zealand passport, pwede kang mag-travel sa ibang bansa visa-free. Dun sa mga countries na meron tayong parang visa waiver na agreement. Halimbawa, yung Philippine passport kasi kailangan mo ng visa sa madaming bansa, right? Halimbawa, naka-Philippine passport ako tapos magta-travel ako sa Australia. Kailangan ko ng. Pero kung naka-New Zealand passport ka, pwede kang mag-travel lang sa Australia nang walang visa. So why not go and grab Yeah. that black Go grab. passport, di ba? Oo, kaya nga. So, mas madaling mag-travel and makakabalik ka actually sa Philippines kasi visa free din naman. Most common question pala to na nakikita ko, if I'm a citizen dito if I'm a Kiwi, technically Kiwi, tapos nag-visit ako sa Philippines, marami nagtatanong sa Pinoy and NZ na group, meron ba akong limitation sa pagstay sa Philippines? So, actually, kung Kiwi passport ka, hindi mo kailangan ng visitor visa for the first 30 days. Sa Philippines, pagpunta ng Oo. Philippines. Pero meron din, kung gusto mo magstay longer, merong visa na ang pangalan, Balikbayan visa. Oh. Na yung parang pwede kang magstay for a whole year. Pero kailangan mo i-apply. O i-apply. Tapos meron din silang requirements na dapat former Filipino ka o kaya asawa ka na Filipino. So, i-check din nila yung requirements na yun. Yeah. Alam ko lang kasi umuwi yung mom ko last year. Tapos natatakan siya ng balikbayan visa because she stayed longer than 1 month. So be mindful na lang mga kasinigang kasi baka makalimutan natin na hindi na nga, yung iba na hindi na nga pala tayo Filipino and we need to follow yung Philippine law din naman. Yes, diba? yes. Attorney Hannah. Nakakakinig yung attorney Hannah. Actually, hindi ako sanay na tinatawag na attorney. Kasi Culture shock, culture no? shock. Oo. Oo. Usually, pag may mga Filipino client, nagugulat ako na tawag sa akin, attorney. Oo. Very common kasi sa atin yan. Parang, siguro part of being respectful na we address them na parang attorney, doctor, di ba? Can you share a holistic approach na naging involved ka sa isang pathway or sa isang Filipino story na from the Philippines na natulungan mo papunta dito sa New Zealand? Meron kaming current client. Tago na lang natin. And may current client kami na nag-enter siya sa New Zealand on a student visa. And in-assist din namin siya sa work visa niya and residence visa. And now, ina-assist na namin siya sa conveyancing o paghahanap niya ng first home niya. So as international student, yes, nag-transition into working visa, citizenship. Hindi na. Hindi pa. Kasi kung ano na, residence medyo ka, pwede ka straightforward naman na pag pag mag-apply ka. naka-residence ka na, pwede ka na bumili ng bahay after 6 months. Oo. Hindi mo kailangan maging citizen para bumili ng first home. Pag residence ka, tapos tingnan lang natin kung ano yung approval date ng residence mo. Pwede nang maghanap ng first home. Or pwede ka na mag-plan towards buying your first home. Okay. So, Attorney Hannah. Tigilan. Hindi ko mapigilan. Attorney Hannah, ano yung isang situation or scenario na feeling mo you made a difference sa mga kababayan o sa kababayan natin dito sa New Zealand? Yung firm namin, usually holistic approach kami. Meron kaming client na employer. Tapos, naghanap siya ng 50 workers. Gusto nila ng 50 Filipino workers. So, sinamahan namin yung employer sa Philippines to
recruit for Filipino workers, and Lumipad ang team nyo. lumipad ang team namin. Tapos, Sorry, lumipad uli Jessica. kami pabalik. Kasama na yung mga workers. Inassist namin siya sila sa visitor, sa work visa nila. Tapos, kasi sila, yung pasok nila sa New Zealand is plumber's assistant. Low skill siya. Pag low skill yung visa mo sa New Zealand, level 4 to 5, ang maximum stay mo sa New Zealand is 3 years. Tapos may stand down na babalik ka dapat sa No matter what. no matter what. Okay. Gaano katagal yung stand down? 1 year. Okay. And then you can reapply for the same position if you want. Yes. Yeah, okay. Tapos, pag higher role ka naman, level 1 to 3, ang maximum mong stay is 5 years. So, yung mga plumber assistant, naging 20 na sila at this point. Pero nagustuhan sila nung employer talaga. Tinanong sa amin kung paano nila mapapastay itong mga 20 workers at paano nila masusuportahan for residents. Tinulungan namin silang ma-promote to a higher level role and negotiate yung wage din nila. And right now, they are on the pathway for residents actually. And yung employer, super din nila. Supportive Kasi din. direct communication din kami sa employer na ito yung mga requirements. So baka ito yung maging downfall in the end. So kailangan nating actionan right now. At the moment, pinag-aaral nung lawyer ng English yung mga Wow. worker once a week. Kasi kailangan din talaga ang Yes, English yes. para Medyo mataas ang English English requirement actually for residents. is- Yun nga yung parang nagiging problem ngayon ng mga bus driver, truck drivers natin na na-meet nila lahat, na-meet nila yung years of work experience, yung wage requirement, pero hindi nila makuha yung napakataas na. Pero ang mataas din naman talaga. Anong score ngayon kailangan nila sa IELTS? So mataas, IELTS 6.5 ang kailangan nila. Tapos, kasi actually yung IELTS 6.5 is parang bachelor degree. Kailangan mo siya ng IELTS 6.5 para makapag-apply ng mga masters. Just mahirap din naman talaga Mahirap, ipasa. oo. Lalo na kung hindi yung profession mo is hindi sa Speaking role role. or Oo. hindi ka into communication Oo, na role. oo. Siyempre, di ba, bus driver, you focus ka lang sa driving. Yun. Aralin mo lang yung rules ng Yun, oo. daan. Yun nga, meron yung mga protest right now na yung mga bus drivers nagsasama-sama sila para baguhin or ibaba yung English requirement. Pero at the moment, wala pa ring Okay. Pero madalas naman i-review ng immigration yung law nila, no? super dalas. Actually, pabago-bago. Like, may instance na nagbago sila within 3 months, tapos may magbabago na naman sa August, may nagbago actually sa March. So, mabilis silang magpalit ng regulations. Kaya, kung paplanan sila for residents, dapat we encourage na maghanap sila na advisor or lawyer right from the start. Kasi usually, mga residents pati kailangan mong collectin work experience. So, kailangan mong namimit mo yung residence requirement from the start. And minsan yung information na nalaman mo nung January, outdated na by December. So by the time na magpapasa ka, nag-iba na naman yung law. Kaya sana updated lahat. Tapos yun nga, mag-research ang buo nating team dito bago mag-apply ng rest. Kasi ang mahal ng application. Nung time ko, parang nasa 1,750 True. ang resident visa. Ngayon daw nasa 6,000. 6,450. Wow. Paano pag na-decline? Di magbabayad ka ulit ng 6,000. Ang laki. So, malaki siya. May mga factor ba na tinitingnan ng immigration kung bakit nag-change yung requirements or yung pag-approve nila ng visa? Usually, natin sila sa statistics o kung anong nangyayari sa community or anong mga scarce jobs o ano yung mga kailangan nilang i-boost na categories. So, madaming factors actually. Sa ngayon, masasabi mo ba na green flag tayo mga Filipino? Yes. Sa immigration? Very green. Very green flag naman talaga yung mga Filipinos since the very start. Kasi yun nga, very hardworking workers. Pero malalaman nila next year or so, business thinkers na tayo mga Filipino. Tama. We need to encourage talaga yung mga Filipino na go grab that mentality. Yun. Pero pag pag-grab nila ng mga opportunity, madaming mga resources kung paano yung tax ng business. Kasi madami ng mga Filipino professionals, madami ng mga Filipino nurses, madami ng Filipino lawyers, Filipino accountants na makaka-help kung paano ka magkaroon ng successful. And ikaw, Attorney Hannah, saan ka nila ubrang
makita if they would like to reach out? Saan Katakot kanila? naman makapuntahan ako sa bahay. Wag sa TikTok. Yung main address, saan ka Are you matatag? under a certain or specific firm or Yes, currently I am working for Queen City Law and yung isa naming partner or director is also a Filipino. So, yeah, Nice. meron kaming team ng mga May mga team po tayo ng mga Filipino Filipino. lawyers. Kasi 'di ba kadalasan comfortable tayo na we talk in our own language and Oo. parang feeling mo ba connected ka kung Filipino din yung immigration lawyer. So ilalagay namin sa link yung kung saan nila obrang i-visit yung firm ninyo. Oo. Kasi tawag dito, ang hirap na kahit English speaker ako, mahihirapan ako intindihin yung Mm. law. Mm. Lalo na kung iba pa yung language mo. Exactly. So, parang really helpful na makakakonect ka sa talagang kaparehas mo ng language. Mm. Kaya very, very privileged tayo ngayong mga Pilipino. Actually, sobrang dami natin, madami na ding mga immigration advisor, immigration lawyer na nakakapagsalita ng Filipino din. Yeah. So, kahit madami ding mga immigration lawyer, that's really good kasi that means na malaki na yung market at madami na Exactly. tayo And dito. kung top 3 tayo, 'di ba? Yes. We need to be well represented Yeah. sa immigration community. Would you say New Zealand is still worth it ngayong 2026 until sa mga susunod na taon? Yes, actually. Kasi ang kahit anumang pagbabago ng pangyayari o mga buhay, ang hindi nagbabago sa New Zealand is peaceful talaga siya. Tapos talagang mas nakaka-relax ka dito at tunay yung work-life balance dito sa Zealand kahit magmahal yung tatas o bigas. Meron ka Tama. pa ring time para makatulog or makapag-isip para sa sarili mo. Yung meron ka talagang time para sa sarili mo para maisip mo talaga kung anong gusto mo, kung mabang mag-test or what. Kasi yun yung privilege na take advantage ko at the start. Pero kasi sa Philippines, iba sunod-sunod. Oo. So wala ka na talagang time mag-isip. Sarili mo mag-isip. Lagi yung pinopromote work-life balance na hindi natin alam before na sobrang kailangan pala natin. Na-existing pala. Na-existing. Totoo, no? Na-existing pala. Kasi sa Philippines, 2 hours, magbabiyahe ka pa work, tapos uuwi ka 2 hours ulit yung spend mo dahil sa traffic. True. So, walang masyadong balance. So, ngayon, happy ako na andito tayo sa New Zealand. And yeah, tama So yung feeling sabi mo worth it din. Para Ikaw? sa akin, worth it. Lalo na sa may mga young family. Oo. Parang feeling ko talaga, I agree na worth it ang New Zealand ngayong. Worth it pa rin ang Worth New it pa rin. Zealand. Kasi makakakuha ka din ng mga benefits sa public health or like sa education, may student loan. Kasi kung siguro kaming family nasa Philippines pa rin ngayon, mahihirapan kaming bayad ng tuition or may Especially magkasakit. 6 kayo, diba? Anim. Paano pag 3 kaming nagkasakit o di Or parang may game like over. 3 na hindi lang makapag-work. Oo. 'Di ba? Parang pilay Ang ang hirap, mahirap. Pero dito, mas thankfully, mas magaan. Hindi naman madali yung naging move. Or so. Meron din mga challenges, pero dun nga yung dapat go grab, go grab. confidence. And Hindi kita nasabayan. Kakainis ka naman. Nag-away pa. So, Attorney Hana, ano yung gusto mong sabihin kay Hana? Kung kakausapin mo yung Hana before ka mag-move sa New Zealand, kasi alam ko na parang it's one of your saddest and major move sa buhay mo. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kuwari nag-uusap kayo ngayon sa airport. Hana, kung nasan Hana. ka man. Yung passport mo, dala mo ba? Siguro na wag niyang i-take advantage yung mga opportunity na nasa harap niya. Kasi it's yung mga hard work, mga challenges, worth it siya sa dulo. Na wag mag-lose hope. Kasi nung paglipat ko dito, ang sad ko nung first year, hindi ko man lang na-appreciate na. Alam mo yun, actually, nung nagsimula akong maging immigration lawyer, nakita ko yung mga pamilya, nakikita ko yung mga magulang ko. Nasabi ko, ako nag-print ng sobrang daming papel. Na-realize Para, mo, no? tapos nagpa-medical kaming lahat, yung gastusin doon, tapos police certificate, lahat ng requirement. A paper application nun. Sabi ko, paano yun? Yun na yung trabaho ko ngayon. So, yun. Hana, wag mo i-take advantage yun. Hindi, tama. Tama Oo. naman. Ngayon ko lang nare-realize, yun din lagi yung nakikita ko pag nakakakita ako ng mga magulang tapos talaga namang problema sa residence ng anak nila kasi Filipino, 'di ba? Strong family ties yung culture natin. Lagi dapat buo. Pag merong isang nasa Philippines, talagang hindi kakampante.
So, yun nga, na wag mag-take advantage ng opportunities. Mas na-realize mo siguro, mas naintindihan mo ngayon kung bakit nag-move yung parents mo dito sa New Zealand. Now it's making sense, no? Oo. Sama pala ng ugali ko. Hindi, ano lang. Bata ka lang. Bata ka lang. Oo, Oo, bata ka lang. 16. Pero, ngayon ko lang nare-realize na, yun. Pero ngayon, napaka-thankful ko na nga sa mga parents, sa mama at papa. Kasi talagang sobrang hirap pag may mga visa issue tapos nandito ka sa ibang bansa. Pag hindi mo ma-extend, hindi ka maka-apply ng residence, ibabalik mo yung buo mong pamilya. Balik sa Pauwi ng So, Pilipinas. napakalaking Risk. And anong ipapayo mo kay Hana ulit. kay Noel? Joke lang. Noel, kung nasan ka man. Would you encourage Filipino or a Filipina to become an immigration lawyer kagaya mo? Yes, kung may na-inspire sana sa akin today, i-encourage ko na siya. Kasi madami na din tayong mga Filipino lawyers. Actually, nung nasa law school kami, parang 4 lang kaming Filipino. Ang dami dong mga naglo-law student, like 400, tas 4 lang yung parang mga Grabe, makaka-represent sa mga Filipino kung meron silang mga legal issue. Pero ngayon, madami na din tayong mga Filipino students na naglo-law school. Nice. Kasi yung kuya ni Hana, si attorney Attorney John. Attorney John, ano naman siya? Sa tax naman siya lawyer and naman siya. tax lawyer Oo. siya. Bawal same industry kasi baka magkaaway. Baka Nagkagit-gitan mag-debate kami sa sa dining table. Tama. Nice. So, pero actually nung nasa law school, 'di ba, parang around 4 lang kami Filipino. Isa pa dun yung kapatid ko. So yung dalawa, baka Oo, yung dalawa lang. Nice. So, ini-encourage din naman namin kasi hindi naman sa ang dami na nating lawyer, wala na tayong magiging clients. Oo. Actually, dapat madami tayong mga lawyers para ma-represent natin na ayos itong napakalaking community. Tama. Okay, Attorney Hana, since andito ka na, magkakaroon tayo ng fast consultation. Fast consultation with Attorney Hana. So, andito tayo ngayon sa isang famous Pinoy group dito sa New Zealand. Mag-a-answer lang tayo ng few immigration questions. Hello po, question lang sa mga nakapunta na sa New Zealand recently under open work visa under partner of AEWV holder. Nag-take po ba kayo ng CFO PIDOS for e-migrants dependents before flying to New Zealand? Hindi kailangan actually ng mga exit clearance kasi yung pwede ka mag-request sa immigration ng letter na sinasabi na open work visa ka, hindi mo kailangan ng Hello po, I just wanted to ask sa mga nag-apply na ng New Zealand citizenship. Which resident visa po ba ang basihan ng 5 years? First, yung first residency visa or the permanent residency visa? Thanks in advance. first. So yung nung year na na-approve yung residency visa mo. So first resident visa, hindi yung permanent resident visa. Hi mga kapinoy in New Zealand, may tanong lang po ako. Kung magstay po ba kami na PR na nasa New Zealand at umuwi kami ng Pinas, mawawala po ba ng visa ang pagka-PR namin? No, yeah. No. So actually, New Zealand is the only country na may permanent resident visa na hindi nag-expire. Yes. Actually, sa Australia, kailangan mong i-renew yung permanent resident visa. So, actually, yung kuya ko naka-permanent resident visa siya. Hindi nawawalan ng Hindi visa. siya ma-expire. Question po about sponsoring visit visa. Yung affidavit of sponsorship po ba ay kailangan ba talaga sa consulate manggaling or pwedeng na nasa justice of peace? Yung affidavit of support, kailangan siya sa pag-exit ng visitor visa sa Philippines. So, hindi siya immigration New Zealand requirement. And kailangan nasa embassy or consulate galing. So, more on Philippine requirement siya. Philippine requirement yun. Hindi Rather yan than New Zealand visa. requirement. Merong link yung embassy. Meron na kasi silang office sa Auckland. Hello po, may friend po ako na mag-visit dito sa New Zealand and mag-sponsor po ako ng visitor visa niya. How much po ang kailangan niya for funds? So for visitor visa, ang maintenance funds or proof of funds is 1,000 New Zealand dollar per month kung walang accommodation. Pero kung may accommodation na, 400 New Zealand dollar per month. So kung 4 months tapos walang accommodation, 4,000. Pero kung titira siya dun sa tenancy agreement mo or dun sa property mo, tapos 4 months. 1,600. 1,600. 1,600. Galing mo Tama, doon. Galing ka doon. 1,600. Okay, next Attorney Hana.
Hello po, naghiwalay po kami ng ex-husband ko sa Pinas. Kasama ko po dito sa New Zealand ng anak namin and may Kiwi partner po ako ngayon living together na for 1 year. Applying po ako for residency with my son. Ano po ang need na paper ng anak ko? Kasal po ako sa Pilipinas. Juicy na. Ang juicy. So, actually, madami kaming mga nagiging applicants sa ganito yung mga tanong nila. Kasi sa Philippines, wala tayong divorce. So, hindi tayo makakapag-provide ng divorce agreement. So, kailangan nila actually nung parenting agreement. Yun yung parang custody agreement dito sa New Zealand. So, kailangan nila ng legal paper from the Philippines na hiwalay, o na parang pumapayag yung ex-husband niya. Yes. So, yung legal paper is from New Zealand. So, based siya sa New Zealand family law. So, nagawa din kami ng parenting agreement. Okay. Nasa So, law. during these cases, kailangan talaga nila na mag-seek ng immigration lawyer. Yes. Yes. Ng family lawyer, halimbawa may immigration advisor sila, hanap sila ng family lawyer to do the parenting agreement. Pero kung immigration lawyer na yung punta nila, pwedeng tanong nila kung nagawa din sila ng parenting agreement. Thank you so much, Attorney Hannah, for answering that fast consultation. Once again, Attorney Hannah, sa mga Filipino o sa mga kasinigang natin na nanonood, saan kanila ubrang i-reach out or anong law firm na ubra nilang kontakin? Punta lang sila sa Queen City Law website or dun sa email ko, hannah@queencitylaw.co.nz. Well, mga kasinigang, I hope marami po kayo natutunan and syempre, sana proud din kayo kagaya ko dahil nakausap natin ngayon ng isa sa Filipina immigration lawyer. Tutok lang kayo mga kasinigang, marami pa po kami mga episode na kapupulutan ninyo ng aral at syempre kwento. Magbabalik po ang Sinigang Society. Sinigang, sinigang, sinigang. Thank you so much, Hannah. Go grab! Go grab mentality.